pwede pa ito. O, di ba? So, naka-chandelier siya sa ilalim ng tulay. Mali. Mali. Naku, pero pinag-uusapan po natin dito, syempre, yung kahandaan pa rin po ng Metro Manila pagdating po sa baha. Yun naman po yung concern talaga natin dito dahil gaya nga po na pag-uusapan at biruan, konting ulan lang, binabaha agad tayo. Pero ngayon na sunod-sunod na ito, in-expect na natin, sunod-sunod na yung habagat, yung mga bagyo. Correct. Ready na ba talaga tayo? Handa na ba ang Metro Manila para po tanggapin yung mga malalakas na ulan na ito at hindi tayo magbaha? Oo, nakakatakot kasi lalo na kung naka-experience ka na ng baha na pumasok sa bahay mo, traumatized ka na. Oo. Kaya naman lagi mong sinasabi, paggising mo pa lang, pagka umuulan, MMDA, nasa na yun? Diba? Kung mga ganyan ka na. Baka may baha. Oo, kaya naman, natagpuan namin sa isang baha. Si Chairman Romando Artes Jr. Sinabi ko ba Junior? Chairman pala siya. Sorry naman attorney. Pero kasi long time no hear, no see to Dati lagi ka nakabantay doon, partner, sa MMDA. Sinisipa na nga niyan ako. Good morning, Chairman. Good morning, Chairman Artes. Alerto sa baha. Alerto sa baha. Na-hear po. Yan, good morning po si Doris po at si Robert Mano ang kasama ko. Naaalala mo pa ba ako, Chairman? Ang drama. Nag-senti, Chairman. Chairman. Hindi na po ako iniimbita Nako. sa inyong programa Hindi mo naman ako kasi kinukumusta. Mali. Joke lang. Mali. Take two. Oo, take two. Ang talagang tanong, partner. Ang talagang tanong po namin, Chairman, dahil nga po nag-uulan, lalo na dito sa Metro Manila, yung pong mga number one, yung mga pumping stations natin, di Yan. ba? Na ready at operational na po ba lahat kasi binabudgetan natin yan taon-taon. Correct. Di ba? At ano po ba ang projection ng MMDA kung makaranas na tayo ng mga continuous rains sa mga pag-uulan dito? Mas mababawasan na ba? Mas mabilis ba yung paghupa ng baha kung magkakaroon man ng bagbaha? Yan. Well, yung pong 73 pumping stations na nasa pangangalaga po ng MMDA ay nasisiguro po namin na lahat po sila ay working. So, pero ang ano po niyan kasi is talagang extraordinary po yung lakas po ng ulan. Ang threshold lang po natin ay 50 mm. Minsan po umaabot ng hanggang 100 mm yung bumabagsak pong ulan sa atin. So, talaga po magkakaroon po ng flash flood. Kasabay po niyan, medyo alam naman po natin na antiquated na yung ating drainage system. Ayun At pa. tapos po na anuhan pa po ng basura. Marami pong instances na barado lang ng basura. Pag naalis po namin yung mga basura, ay mabilis naman pong dumadalo yung tubig. So, nagkakapatong-patong po yung mga factors. Pero asahan nyo naman po na hindi naman po kami tumitigil. Yung malalaki pong flood control projects ay patuloy na ginagawa ng DPWH. And on our end po naman ay yung mga maliliit na to ensure po na dumadalo yung tubig sa ating mga drainage at sa ating mga estero. Tuloy-tuloy po yung aming bayanihan sa estero. Opo. Kung saan by administration po ay hinuhukay po namin yung pong mga esteros at mga kanal para po mas mabilis po yung daloy ng tubig. Opo. So, kung mapupunan nyo naman po, kahit naman po umulan pag may baha, within 15 to 30 minutes after tumigil po ng baha, ng ulan, ay nawawala naman po or nagsasubside yung baha. Yun po yung proof niyan na gumagana po yung ating mga pumping station. Opo, pero sa ngayon po, sa initial na nakikita ninyo, ano kaya yung mga, anong mga lugar ang sa palagay ninyo ay prone ulit doon sa pagtaas ng tubig? Dahil nakita ko nung isang araw, Chairman, yung mga pag nilinis ng MMDA, parang ganun pa rin, back to normal, na pag-alis ng MMDA, tapon dito, tapon doon na naman ang mga basura. Ganon nga po, tulad po dyan sa main avenue, kung yung nagkakatubig po dyan sa main avenue EDSA.
pag nakita po namin tumataas na yung tubig, lilinisin po na aming mga tao yung inlet po. At mabilis naman pong humuhupa. Talaga lang po nababarahan ng basura. Yung mga nililinis po namin ng mga esteros, after a month, puno na naman po. So, pero hindi naman po namin sinasabi na doon mismo nang gagaling yung basura. Minsan po galing sa malayo, Naanod. madadala, lalo pag malakas ang ulan. Kaya po kami nahihirapan. Marami nagko-comment na bakit nyo lang kasi ngayon nililinis. Hindi Correct. po, tuloy-tuloy po kami sa paglilinis. In fact, kung nakasubaybay po kayo sa FB page namin, araw-araw po namin pinopost yan. Para po sa kaalaman natin mga kababayan na kung kahit na patuloy kami maglinis, kung patuloy din po yung pagtatapon ng basura sa ating mga waterways, ay hindi po Useless. talaga namin kakayanin. Totoo. Paulit-ulit lang po Oh. It goes both ways kasi partner, di ba? Totoo naman. Lilinisin, dapat tayo mga residente panatilihing malinis. Correct. Ayun yung segregate din, malaking bagay din 'yun. Pero yung ang MMDA po ba sa ngayon, bagamat meron kayong mga programa na naglilinis ng estero, kayo po ba ay nagdadagdag ng inyong mga equipment? Kaya ba? Opo. Okay. Sa ngayon po, meron naman kaming mga gamit, although admittedly medyo limited. Kasi nga po, yung pong aming paghukay ng mga estero ay by administration na lamang. Meaning, hindi na po namin kinocontract out yan. Kami na po mismo gumagawa gamit yung aming mga heavy equipment. Pero talaga pong kulang. Pero nag-usap na po kami ni Secretary Ralph, ni ES Ralph Recto, at inutusan niya po kami na magdagdag po ng mga equipment para po nga magamit. Kasi malaki rin po naman na natitipid natin by administration. Kasi po, in effect, crudo na lang at bayad sa manpower po yung atin pong gastos kasi hindi na nga po natin kinokontrata. So, kung mas marami po kaming equipment ay mas marami po kaming lugar na malilinis. At sa kautusan din po ng ating Pangulo, pinulong din po kami ni ES Recto mga months ago, kami ni Secretary Francis Tolentino na dati rin naming MMDA chairman. Opo. At kami po ay maglulunsad ng programa kung saan nasa 10,000 pong tupad beneficiaries yung aming pong i-deploy para po maglinis ng mga canals po at drainage laterals. Sabay-sabay po yan sa buong Kamay-Nilaan. So, ilo-launch po namin yung programa na yan soon. Nagre-recruit na po kami ng mga beneficiaries na talaga po maglilinis ito. Ayan. Hindi po picture-taking lamang. Opo. Attorney, alam naman natin, di ba, partner, nagkukwentuhan tayo lagi. Oo. Kapag may kalamidad, kapag Yes. may mga baha, may mga bagyo, meron din paniguradong mangungulit at magpapakalat ng fake news. Ay, totoo Diba? yan. Gagamitin at gagamitin yung biktima ho pagkakataon. kami last week yan. Oo. Oo. Yung kagaya nung last week din yung attorney, una ba, pag-usapan natin, totoo ba na, number one, di ba, yung L-shape na barrier para doon sa baha? Oo. Nakapwesto naka-preposition. Totoo po ba na mag-deploy o naglagay ng MMDA ng mga ganito at gaano ka-useful ito? Pangalawa, yung mga naglabasan nga na pictures na kung ano-anong nandun na iminixed up. Totoo ba? Sus Mariusep. Opo, totoo po na meron kaming mga L-shaped barrier. Yan po ay ngayon pa lang namin ginamit last week. Ito po ay Japanese technology. In fact, it was patented po. At yung binilan po natin ay diretso doon sa Hapon na may-ari po ng patent. Ito po makikita nyo naman sa YouTube na ang dami nang nagpapatotoo doon sa efficiency nitong mga L-shaped barrier. Dalawa po pwedeng paggamitan yan. One, para i-direct po yung tubig baha papunta sa gusto nyong puntahan or kulungin po yung tubig. Initial deployment po namin ay sa Camp Aguinaldo at saka sa Parañaque. Yung sa Aguinaldo po kasi, yung tubig po na napupunta sa White Plains, nanggagaling po yan sa buong Camp Aguinaldo, which if I recall it right, ay 500 hectares po ang laki. Opo. Iisa po ang tinutulo yan ng tubig dyan, which is yung Makiling Creek. Oo. Pero para po makarating doon sa creek na yan, kailangan pa pong tumawid na EDSA sa may Camp Crame bago pa po marating yung creek. So,
medyo nabubulunan po yung creek na yan. Kaya po, nag-spill over sa EDSA. So, ang purpose po nung mga barriers na inilagay namin or inilagay namin dyan, ay Oo. kulungin muna sa may gate 4 and gate 2 yung tubig para po wag mag-spill over sa EDSA at wag mong magresulta sa baha. Yun naman po sa Parañaque, may portion po kasi dyan na mababa na doon po napupunta ang tubig na ang tendency po ay nag-o-overflow doon sa drainage. Oo. So, ang ginawa po namin ay kinukulong namin yung tubig na yan. Tapos naglalagay po kami ng mobile pump para po Okay. ma-pump out yung tubig papunta sa major waterway at wag po maipon sa kalsada. So far hindi po masyado pang nagamit yung L-shaped barrier kasi hindi po naman bumaha doon sa dalawang areas. Pero I can assure you na at marami pong ngang video na pinupuri yung L-shaped barriers po na yan. Opo. Dahil napaka-efficient po niya sa pagdadirect ng tubig baha or at least pagko-contain nito. Although hindi pa natin nakita yung na-maximize Chairman, dahil nga hindi ba naman ganong kalakas yung buhos ng ulan, yung napakaraming buhos ng ulan na tinanggap dito sa Metro Manila. Pero doon sa pag-procure natin dyan prior, kumbaga, syempre baka magtanong, sabihin nila, hindi, baka bumili lang kayo niyan para may kita na naman, di ba? Laging ganyan yung mga atake ng mga kontrabida, at yung mga, syempre, nag-iisip din na kung kailangan ba natin ito, napakababa naman, mas mataas yung baha namin dyan, paano niya makokontrol How do we respond sa mga ganong criticism, Chairman? Well, unang-una nga po, patented technology ito, galing Japan. Direct po na purchase doon po nga sa may-ari ng patent. Marami po nga kayong makikita niyan sa online na ibinebenta na mura. Pero yung efficiency po kasi, yung tibay and all, ay hindi namin ma-assure as compared dito nga po sa patented. As to efficiency, medyo syempre nanganganay po kami yung first correct. time namin gagamitin po yan. At continuous po yung consultation namin doon sa Japanese supplier kung paano ipoposition itong mga L-shaped barrier po na ito para maging mas efficient po yung paggamit namin. Asahan po nila na hindi po namin ito pinupure para pang display o hindi para gamitin talaga kasi nga po sa buong mundo ginagamit na po ito itong L-shaped Opo. barrier. At kung sinasabi nila plastic lang, Correct. matatanga yan. Hindi po Oo. dahil yung technology nga po niya, ginagamit po niya yung bigat ng tubig baha at saka yung ragasan ng tubig to keep it in place. So, in fact, siguro, ang gawin na lang po namin, magde-demo po kami. Yun po yung piniplano namin within the week. Pag medyo gumanda panahon, ide-demo po namin yung efficiency po. Ito Ayan. pong flood barrier po na ito. Para makita nating mga kababayan na talaga pong gumagana ito. Opo. At importante mapakita natin na talagang gumagana. Siguro best way talaga dyan kapag umulan at bumaha at nakapwesto yan at nakita natin controlled yung baha because of this technology, malaking tulong, di ba? Oo naman. Hindi lahat na Opo. pervision na nare-redirect yung tubig, Oo. na-hold kung kailangan and then ipapump mo doon sa direction na mas mabilis siyang uhupa, di ba? Dahil kung direction Correct. nga sa waterways. Tama. Gaano karami itong na-purchase natin na to, attorney? At mga magkano yung Konti pa lang ginastos po natin for this? Hindi ko po matandaan yung price pero konti pa lang po yung binili namin dahil gusto nga po namin subukan muna yung efficiency niya at makasanayan po Ayan. namin yung paggamit. Tama. So, alam ko po konti lang po yung pinurchase namin, hindi pa po ganong karami. Pero Opo. nakita ko po siya mismo, medyo mabigat siya. Yung plastic po na ginamit ay mukha naman po matibay at Opo. extended po yung warranty. So, Ayun. hopefully matutunan namin ng tamang paggamit Tama. soon para po magamit namin siya efficiently. Opo, So, pero kahit anumang ganda ng proyekto mo, Aha. mayroong mga umaali-aligid. Kung kable nga ng mga utilities ay ninanakaw. Oho. Baka ito pitikin po ng mga masasamang Sabi, ay loob. matibay na plastic, Oo, at- maganda Hindi naman to. po. At niredirect para hindi pumunta sa bahay yun niya. Yung kagandahan nito Oo. na madaling i-deploy, madali rin pong
disassemble Dismantle. at iuwi po. Opo, kasi madali po siyang mailipat kasi hindi po ganong kabigat bawat isa. I think a few kilos bawat isa. Pero nai-stack po siya. So, madali po siya i-deploy, madali rin pong ikabit. So, pagkakatapos po naman na rainfall event ay iniimis po namin to at iniuwi po para for safekeeping po. Ayun, basta ano lang, Chairman, i-redirect nyo lang sa bahay ko. Yung ako may bahay sa amin. Subukan po natin siguro. Aray ko. Palibutan natin yung bahay mo. Yun lang. Natin po kung efficient. Pero seriously, yung anong mga lugar, anong mga LGU ang prioridad na mabigyan nito, sir? Well, wala pa naman kasi nga konti pa lang po yung aming binili. Pero pag po ito nga po ay efficient, siguro magpo-procure kami ng mas marami or at least i-endorse po namin sa mga LGUs. Correct. Parang po yung sinubukan namin na mobile pump. Meron po kami ngayon na parating na ang bawat isa po ay nakakapump po ng 1.25 cubic meter per second na tubig baha. Ang equivalent po niyan ay kaya po niyang pumuno ng isang Olympic-sized swimming pool in 33 minutes. So, in terms po na efficiency, kahit maliit siya, deployable din po. May truck-mounted kami, tsaka trailer-mounted na parating in a week or two po. Ma-deploy na namin yan. Para doon po sa yung binabaha na nakukulong lang yung tubig. Opo. Ay Correct. ma-pump out po namin kaagad para po mabilis po mawala kung hindi man namin ma-prevent yung pagbaha dahil mababa talaga yung lugar. At the very least, hindi po tataas yung tubig or mabilis pong humupa. Meron po tayong parating na 11 niyan na ibibigay po natin doon sa mga LGUs na madaling binabaha at yung iba po ay iiwan natin sa MMDA para po i-deploy doon sa mga lugar na nangangailangan po. Okay. So, sige, Chairman, abangan namin yung bagong proyekto na yan. At dahil nagbabadya nga po ang mga sunod-sunod na pagbagyo, anong tawag mo doon, partner, yung laging magagamit, ang tawag doon. Magiging useful siya. Yun, oo. At, Opo, ito naman po aming mga pinoprocure. Tinitingnan naman po namin tulad ng mga mobile pumps, magagamit po na ilipat. Ganon din po yung mga L-shaped barriers, mga nagagamit po na ilipat para kung saan po na kailangan. Napupunan nyo rin naman siguro yung mga thunderstorms ngayon. Minsan, Quezon City lang, Manila lang. So para maipadala po namin ito kaagad at makaresponde po kami sa mga rainfall events po na concentrated sa bawat lugar. Alright, Good sige. din, partner, di ba, Chairman, na may mga innovations pa rin na ginagawa. Kaya Hindi nga. lang, wala na po kasi maliit lang po yung imbor na gando lang yung kayang higupin, tapos na yung kwento. Hindi. Yung bang tinibag Naghanap tayo ng options, di ba? Correct, kung hindi kakayanin yan, ano gagawin natin? Eto, tingnan natin ngayon. Hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap po. Maraming po nagsasabi, temporary solution. Opo, meron naman po tayong mga temporary solutions talaga tulad ng mga mobile pumps. Pero asahan din po nila, lalo-lalo na po on the part ng DPWH, Secretary Vince Dizon, hindi po sila tumitigil doon naman sa malalaking proyekto na pangmatagalan po na solusyon. On our end, dahil support po kami, maaaring masabi nyo na yung sa amin po ay band-aid or temporary solution. Pero hindi naman po ibig sabihin niya na yung kabuuan ng pamahalaan ay puro band-aid solution po yung ginagawa. Meron din po ng mga permanent solution po na ongoing naman po sa good to know. Diba? Sige. Chairman, at least nagkausap ulit tayo at maraming... Long time now here. Oo nga Yung Parang mga gusto mo lagi kakwentuhan si Chairman, partner. Ay, oo. Madalas kami magkwentuhan yan noon. Inaabot kami ng hanggang alas 8. Parang impeachment lang. Chairman, thank you, Thank you, Chairman. Salamat po. Anytime. Maraming salamat. Ingat po. Si Attorney
Romando Artes, ang chairman po ng MMDA. Yung L-shape na yung partner, matagal ko na nakita yun eh. Yung sa mga video, yung Japan. Japan, yun ang Japan. ginagamit talaga Oo. nila eh. Kaya na-excite ako makita kung effective din talaga siya sa atin. Oh, amazing, Oo, 'di ba? di ba? Dito kaya magwo-work 'yan sa atin. Tingnan natin. Saan kaya Japanese technology yan. Japanese technology. Pag Japanese naman, maayos naman 'yan at Oo. matino. Correct. Wag lang alam mo na pagka ganyan. Oo, pero sana mag-work. Oo, wag lang alam mo na yung makapitikin eh. Doon ako natatakot. Hindi, yun ay maganda. Buti sabi ni Chairman, madali siyang i-assemble, Oo. madali mo din siyang itabi at ibalik sa office. Di ba? Hindi siya may iwan doon. Naku po, pag naiwan Medyo yun doon. na-confuse ako doon eh. Sabi niya, madaling i-assemble, madaling baklasin, tapos pwede nang iuwi. Ha? Chairman, bakit mo iuwi yan? Iuwi mo sa MMDA. Ayun. Okay, okay. Abangan po natin na yung mga innovations na yan, tingnan natin. At syempre, ang end goal lang natin doon ay huwag tayong maglakad sa baha para Correct. wala rin tayong leptospirosis. Leptospirosis, yan na naman, lepto season na naman. At ang pinaka-importante po, huwag kayong magtapon ng basura nyo kung saan-saan. Ano ba Tama naman? yan. Konting disiplina po tayo mga kapamilya. Dahil at the end of the Disiplina. day, tayo rin naman po ang mapeperwisyo kapag ganyan Correct. tayo, tapon tayo ng tapon. Oo. Di ba sabi nga nung